Hindi po ako talaga nagdadasal. As in, wala akong dasal. Every time nakakain ako, hindi ako nagdadasal. So, kakain na lang ako nang walang dasal. Matutulog ako nang walang dasal. E di, bahala na ako magigising kinabukasan. So, pag nagigising ako ng kinabukasan, thank you Lord. Tapos, umahawak na lang ako ng cellphone. So, pagkakain ako, wala akong dasal. Tapos nung in-invite ako ni Sky, ni Ella dito sa church, tinatamad talaga ako. So, one time, sumubok ako Friday, pumunta ako dito. So, na-meet ko si Pastor, tapos yung ibang mga kasama ko dito. So, ang saya ko kasi, mag-aami pa lang ko nung pumasok ako dito kasi parang nakakawala ng problema. Tapos nung pumasok ako dito, nagtagal ang usapan namin. Naging masaya ako nung paglabas ko dito. Sabi ko pa nga po kay Ellen, sa'yo pala dito, no? Sige po, ay invite ako sa Sunday. So, nung pumasok ako ng Sunday dito, naramdaman ko ulit yung saya kasi nakita ko ulit yung mga nakita ko last Friday. Tapos nung habang nagtatagal ako dito sa church, nakikita ko yung pagbabago ko sa sarili ko. Amen. Tututo na akong magdasal, bago matulog, bago kumain, nagbabasa na ako ng Bible. Tapos, nung sinabi ko yun kay Pastor, natuwa naman ako kasi nakita niya na may pagbabago sa akin kagagawa ng church na to. Thankful ako kay God kasi nabago ako ng church na to. Hindi ko akalain mababago ako ng church. Kasi po talaga, since nung bata ako, makulit talaga ako, hindi ako nagdadasal. Tigas ang ulo. Nakikita din po ng magulang ko ang pagbabago sa akin sa iyo. Amen. Sabi niya, anak, kung pabago mo nagdadasal ka na, hindi ka na ganyan. Nagdadasal ka na, hindi ka na, Yun po, nakikita na yung pagbabago nila sa akin. So, sana po, habang tatagal kayo sa church na to, nakikita niyo din po yung pagbabago niyo sa sarili niyo. Amen. Dahil, walang imposible kay Lord. Yes. Yes. Thank you kasi thank you kay Pastor, kay Tita, sa tatlo niyang anak at sa inyong lahat. Kasi nagkaroon ako ng pangalawang pamilya na Luyan and Lisante.